Hello! Magandang hapon sa inyo lahat. Bago ang lahat, meron muna akong lakas ng ulan sa labas. Parang babaha na naman yata. Pero wala na akong problema. Nandito na sa taas ang opisina ko. Pero bago tayo mag-start, meron lang akong mga sasagutin na comment dito. Kaya ayokong mag-komento regarding sa politics eh. May kampihan na nangyayari eh, di ba? May nasabi kang hindi maganda doon sa kabila, pagtatanggol ng kabila at pagbibintangan ka na nakakampi ka nung isa. Tapos pag isa naman sinabi mo, pagbibintangan ka na kakampi ka rin nung isa. Di ba? Hindi pwedeng hindi pwedeng kang dito sa Pilipinas, hindi ka pwedeng parehas mong sitain. Kailangan may piliin ka. Katulad nito, no? Hindi, lilinawin ko lang mga kababayan, no? Di ba na-criticize ko si Vice Ganda? Sabi dito, nitong isang bugok na to, pro-dotae ka naman talaga eh. Di ba kahit sino naman magagalit. Unang-una, hindi ko naman sinasabi na huwag kayo magalit. Hindi ko pinupuna yon. Kahit ako, galit din ako eh. Di ba? Tapos yung sinasabi mong pro-dotae ako o kung ano man ang sabi mo, binigyan kita ng link, tinitira ko si Polong Duterte nung hindi siya humarap, nung naghamon siya, di ba? Ang dami niyang DDS din na nagalit sa akin nun eh. Kung i-refresh ko yung memory nyo, di ba? Nakalagay dito, ang mga palusot ni Polong. Sige, di ba? Nakalagay pa dito sa, supporters ni Baste, hirap na hirap magpalusot. 1 month ago lang yan. Pinagmumura nga ako ng mga ng mga Duterte supporter niyan eh. Nilalaban nila talaga na ganito, ganyan, di ba? Huwag niyo sasabihin na may pinapanigan ako dahil both yan, may nasisita ako. Kaya talaga ayoko ng politics eh. Nagiging bobo yung mga tao. Pagka ganyan. Kasi yung may kinakampihan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, maging loyal tayo sa Pilipinas eh. Hindi kung kani-kaninong tao. Kasi pagka naging loyal ka sa isang tao, pag dumating ang time na nagkakamali na yung tao na yun, makukumpel ka na ipagtanggol. 'Di ba? Ako, hindi ko naman maikakaila sa inyo, no. May mga bias din ako, syempre. Lalo na pag naging kaibigan ko. Ito naman, hindi ko naman nagiging kaibigan to eh. Diba? Alam mo, kay Sir Ed Caluwag, kaibigan ko Sir Ed Caluwag. Syempre, kahit paano, medyo biased ako. Pero pinipilit kong magpuna ng talagang kapuna-puna. 'Di ba? Pero aminado ako, biased ako, kaibigan ko si Sir Ed. Nakakasalamuha ko yun eh. Pero ito, men, hindi naman natin nakakasalamuha yung sila Duterte, sila Marcos. 'Di ba? Butante tayo eh, citizen tayo ng Pilipinas eh. Maging loyal tayo sa Pilipinas, hindi sa tao. Hindi kung kani-kanino man. Dahil may nasabi lang ako kay Vice Ganda na hindi niya nagustuhan, lelabelan na ako ng pro-dotae. Diba? Huwag niyong patunayan na mas bobo kayo sa mga DDS na sinasabi niyo. Diba sabi niyo bobo mga DDS? Huwag niyong patunayan na mas bobo kayo doon. Kasi ang tingin niyo sa sarili niyo, mga kayo eh, mas nag-iisip kayo eh. Ba't ninyo naiisip yung sinasabi ko? Diba? Kasi ito paano, hindi yan, mamaya na sir. Sabi ganun dito, totoo naman ang sinasabi ni Vice, bakit magbabait-baitan ka pa? Sino ba nagsabi hindi totoo ang sinabi ni Vice? O kita mo, hindi ka na naman nakikinig, bobo ka? O, i-play natin to. Makikinig ka na nga lang sa sinasabi ko, hindi mo pa mapakinggan ng maayos. O, play natin. Wala eh, di ba? Diba? Ito ha, ang mga sinabi ni Vice Ganda, hindi ako tutol doon. Diba? Hindi ko naman tinututulan yung sinabi ni Vice Ganda eh. Hindi ko naman tinututulan yun eh. Sino man nagsabing tinutulan ko ang sinabi ni Vice Ganda? Tinan mo, bobo. Kahit pala anti-Duterte, bobo din mag-isip eh. Kaya hindi ako nagle-label ng DDS at kasi yung Pilipinong panatiko, bobo yon. Katulad na itong isa. Sasabihin niya, totoo naman na sinasabi ni Vice eh.
Bakit magbabait-baitan? O kita mo na bobo. Di ko naman sinasabi na hindi totoo ang sinasabi ni Vice. Bakit magbabait-baitan ka pa ng salita? Eh yung mga gobyerno nga dinaawa sa mga taong apektado. Si Duterte talaga nagpalala ng nakawan sa Pilipinas. Whatever kung ano yung pinaglalaban mo dyan regarding kay Duterte, ano. Pero nung time kasi ng Duterte administration, nagmumura din kasi si Duterte. Siyempre may nagsasabi, paano yung Pope na minura? Paano yung ganito na minura? Hindi nagmumura din si Duterte sa mga adik. 'Di ba? Wala tayong pakialam kung kaplastikan yun o hindi. Nagmumura si Duterte sa mga adik, sa mga corrupt din, sa NAIA, 'di ba? Yung tanimbala. Minumura niya rin mga eskalawag na pulis. Minumura, nakamura-mura din naman yun 'Di ba? Ang inaano ko lang, bakit biglang nag-a-adjust kayo ng ano nyo, ng standard nyo pag yung kakampi nyo na yung gagawa? Na supposed to be, dati pinopromote niya, iboboto nyo ba yan? Ang bastos ng bunganga, ang ano. Dapat stick kayo doon. Hindi kayo mamimili ng prinsipyo nyo. Anong nangyayari? Nag-a-adjust na kayo 'Di ba? Nag-a-adjust na kayo pag yung kakampi nyo na yung magsasalita ng gano'n na tinututulan niya dati. 'Di ba? Okay lang sana kung may linaw si Vice Ganda na akala ko dati madaling magtimpi Kumbaga, pero talagang iba na pala ngayon. Kailangan din pala natin magsalita pala. Yung parang pinapakita niya sa tao na before kailangan natin magana. Hindi Pagka kasi kakampi nyo na pwede na. Double standard po ang tawag doon. Di ba? Tapos galit na galit siya dahil marami nahihirapan. Nagpo-promote din siya ng sugal. Di ba? Hindi ko kinikilita. Hindi ko, pabor nga ako sa sinabi ni Vice Ganda Nandun naman sa video, pinlay ko naman sa inyo, di ba? Hindi ko lang talaga sa inyo maintindihan bakit nagagalit kayo. Loyal ako sa Pilipinas. Naka-Pilipinas t-shirt nga ako Hindi kahit sinong tao. Nagkaroon ako ng cup na tulpo, na Erwin Tulpo kasi client ako nun. Client ko siya dati, si Tulpo. Sabi ganun dito, ito naman, tropa kami nito ni Think Plus tropa kami nito Sabi ganun, pag si Duterte kasi ang nagmura, minura na ang Santo Papa, minura na ang Diyos naming Katoliko, sabi niya. Ito naman, nagiging selective din ito. Ito, mali talaga ito Yung pagmumura na yan mali talaga yan Yang lalo na yung sa minura daw ang Diyos, minura ang ano. Pero ang pinag-uusapan dito kasi yung tinutulan na nagawain, yung pagmumura. Sabi kong ganon, inano ko binigyan ko si Sir ng analogy. Parang sinasabi si Duterte kumakain ng tae ng ng mabuting tao, si Vice Ganda naman masamang tao yung tae na kinakain niya. Pares lang silang kumakain ng tae, same lang yun It doesn't matter kung ano yung gawain kasi yung sinasabi dito 'Di ba? Tsaka yung pagmumura regarding diyan, walang masama doon. Para sa akin, walang masama doon para sa akin. Kaya lang, ang pinag-uusapan kasi dati dito si Vice Ganda before, kinikriticize nila na nabastos ang bunganga ng matanda na nasa ICC. 'Di ba? Dahil mura ng mura, dahil tapos biglang gagawin niya rin pala. Dahil sa bugso din ang damdamin niya, dahil naiintindihan niya na dahil tinatarantado ang Pinoy. Yun din ang premise nung isa 'Di ba? Regardless kung minura niya yung Pope o hindi, pagmumura pa rin kasi yun Nagtataka nga ako todo kontra nyo ng rape joke kay Duterte. Ito, ni-rape. Ginoke din si Jessica Soho ng gang rape Mas malupit pa Tuwan-tuwa kayo 'Di ba? Ang pinapakita ko lang dito yung kahipokritohan. Walang problema doon sa sinabi niya dahil totoo lahat yon. Sinabi ni Vice Ganda.
Kaya lang nalulus yung credibility kasi parang binabasura niya yung prinsipyo niya dati. Na dati hindi pwede, ngayon pwede na. 'Di ba? Kaya nga, katulad ng sinabi ko kanina, pwedeng tanggapin yan kung halimbawa, nagkaroon siya ng realization habang nag-speech siya, no? Dati tutol ako ng tutol sa pagmumura na yan dahil akala ko talagang masama yung magmura. Pero ngayon naintindihan ko na talagang pagka ganyan ang nangyayari, talagang kahit sino iinit ang ulo. Mapapamura ka talaga. 'Di ba? Ganun dapat yung banat. Hindi yung biglang nag-magic na ikaw pwede ka nang magmura. Yung iba hindi. Yun lang naman ang issue doon, 'di ba? Pero lahat na sinabi ni Vice Ganda, totoo yun. Hindi ko tinututulan yun. Nandun naman sa video ko eh. Never ko naman nagbago eh. Nang sinabi ko eh, di ba? Anyway, continue tayo. Dito, merong video na mga ebidensya daw ng nasabing anomalya sa mga flood control project bubuksan daw sa Senado. Ito di ba yung pinauwi si Bryce Hernandez, ano? Kahon-kahon daw yung ebidensya eh. Bubuksan po ng Senado ngayong araw na ito ang kahong-kahong mga dokumento, meron pang computer files at iba pang kagamitan na maaari pong magsilbing ebidensya laban po sa mga umano'y irregularidad sa mga flood control project. Ayon po kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na siya din pong chairman ng Blue Ribbon Committee sa Senado, ang mga materyales ay isinumite po ni Bryce Hernandez. Yan po yung dating Assistant District Engineer. So, bukas, ngayong araw na to kasi nagre-record ako ngayon Lunes eh. So, Tuesday, malalaman ba natin kung ano yung laman? Kasi ngayon bubuksan eh. As of this recording eh. Ng DPWH sa Bulacan. Pinayagan po ni Senate President Vicente Soto III itong si Bryce Hernandez na umuwi nung Sabado, 6 a.m. to 6 p.m., no? Pansamantalang lumabas ng Senado dahil kasi siya ay nakadetenido, di ba? Dahil siya ay cited in contempt. Upang mangalap ng mga ebidensya kaugnay ng kanyang mga paratang, kabilang na dito po yung umano'y suhulan at kickback na kinasasangkutan ni na Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva. Pinangalanan din itong si dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy. At mariin naman pong tinanggi ng tatlo yung mga akusasyon. Automatic na yun eh. Alang-alamang aminin nila yun, di ba? Sino bang aamin dyan? Sa kasalukuyan, nakakulong po si Hernandez sa Senado matapos siyang i-cite for contempt ng Blue Ribbon Committee na nagsisiyasat po sa mga questionabling flood control project. Sinabi po ni Ping Lacson na nanatiling nakaseal yung mga ebidensya upang mapanatili po yung integridad nito. Ngunit maaari na itong ilahad sa pagdinig ng Senado bukas, September 23. So, may pagdinig bukas? Exciting yun ah. O ngayon? Siguro as of this no, kung napapanood nyo ito video ko, siguro na ilabas na yun ngayon. Bukas ko pa i-vlog yung laman. Exciting ano? Sana substantial yung makikita doon kasi yung mga screenshot kasi na pinakita sometimes vague yung meaning eh. Open for for context nung iba, 'di ba? Parang hindi talaga napipin down yung mga sangkot. Hopefully yung makikita doon. Tsaka sana sila Jinggoy at sino ba 'yon? Si Joel Villanueva, wag mo nang pasalihin. Kasi parang hindi maganda na sila yung nag-interrogate sa sa nag-akusa sa kanila eh. 'Di ba? Kasi parang hindi naman yun. Siyempre, ididiin nila, magkakaroon lang ng tanggihan yun, yung ganun At alam nila kung saan sila gagalaw pagka sila yung nagtatanong, di ba? Anyway, moving on tayo, dun sa, dito sa, kay Mayor Isko naman, yung regarding dun sa nangyaring rally
no, in-interview si Mayor Isko. Ugnay pa rin ng balitang yan, kausapin natin mismo si Manila City Mayor Isko Moreno. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Hi, Rapi. Magandang tanghali sa iyo at sa ating mga staff dyan sa Balitang Hali GMA7. Opo, base po sa inyong investigasyon, meron na ba kayong initial na investigasyon kung sino yung nasa likod ng mga nanggulo? Iisang grupo lang po ba ang mga ito? Well, as we speak, Rapi, no, there is about 216 individual confirmed na tangan-tangan ng Manila Police District. And out of 216 individuals, 127 of them are adults, 89 of them are minors, and out of 89, 67 are children in conflict with law and 24 children at risk. They are being processed to be prosecuted hopefully within the day. Puro kabataan eh, no? Tapos ito pa, panoorin nyo to ha. Natawa ako dito eh. Natawa ako dito sa video kasi doon sa ABS-CBN may nanay na umiiyak. Na umiiyak kasi ano daw, yung anak niya ay walang pampiyansa, something like that. Ano, ito yun, no? Pakinggan natin to. Tawa ko ng tawa dito eh. Mayor, magsasama mo po kami sa inyo. Kakainin nga po, wala, pampapiansa pa sa kanila. Di ba yun na nga eh. Eh ba't pa kasi payagan yung sumali sa ganyan? Ako, may mga lumulutang mamaya i-discuss yata ni Mayor Isko, no? Na itong mga to daw ay binayaran or pwede, no? Ng may lawyer na binabanggit at ex-politician daw eh. Diba? Pwede naman, pero feeling ko kahit walang bayad yan, pupunta yan eh. Yung mga dahil pagiging cool kasi yon sa mga kabataan kasi hindi nila nare-realize minsan yung ginagawa nila. Uunahin ng mga maging cool, yung maging in. Yun ang pinaka-factor doon eh. Secondary na lang siguro kung may magbabayad o wala. Pero parang mas leaning ako sa tingin ko wala naman nagbayad dyan eh. Kasi parang ang goal lang naman niya pumorma talaga. At yung, alam mo yun, maging astig-astig. Mga kapamilya, dito po tayo ngayon sa harapan ng Manila Police District. Andito po naabutan natin yung ilang kaanak noong mga naaresto doon sa nangyaring gulo sa kahabaan ng Di ba kinaawa sa nanay nyo na yan? Diyos ko naman kayo. Avenue sa Maynila kaninang hapon, Linggo, September 21, 2025. Ang ilan po sa kanila, kagaya ni Almira, aminado po sila na nagkasala yung kanyang anak. Pero ang problema niya ngayon, hindi naman nila kayang piyansahan kung sakali mang kasuhan itong mga sangkot sa gulo. Aba, sabi niya, oo ma, rally. Kung makalang ganun ko, seryosong rally to. Yan nagpapaalam na pala sa'yo, nanay eh. Dapat hindi mo na pinayagan. Sabagay, kabataan yan. Kahit hindi mo payagan, gagawa ng paraan yan. Tatakas yan eh. Diba? Sometimes kailangan din kasing matuto eh. Tapos dinaanan pa yung kapatid niya. Tulog na kapatid. ako. Ako ng manugang ko. Sabi ng manugang ko, mama, nahuli sila ka saan? Larali daw. Kasi barkadahan niya sila ng mga geng-geng-geng-geng eh. Geng-geng. Anak-anak na may asawa na nagbabarkadahan pa, nagigeng-geng-geng-geng pa. Nanawagan ako sa'yo, Mayor, hindi lahat ng kasama sa rally, aral na alam nilang ginagawa nila. Pero yung ignorance kasi sa law, di ba, excuses no one. Tsaka may sariling isip na yung anak mo, nanay eh. Alam naman nila siguro na mali yung gagawin nila. Di ba? Ande, ano bang pagkakaintindi nila sa magrarally? Ipapahayag mo yung pagtutol mo sa isang bagay, di ba? Pero yung manghataw ka ng traffic light at manghataw ka ng come on. Mayor, magsasama mo po kami sa inyo. Kakainin nga po, wala, pampapiansa pa sa kanila. Pero alam mo, nanay, kailangan tiisin mo yan eh. Tiisin mo yung anak mo. Kasi pagka nandiyan ka, magsusumamo ka at magagawa mo ng paraan yan, hindi matututo yung anak mo eh.
Tiisin mo yan. Ganyan yung ginawa ng ano eh, ng nanay ko sa kuya ko noon eh. Siyempre, pero ngayon okay na yung kuya ko eh. Medyo, hindi medyo talagang mabait na ang kuya ko. Babawi ako sa'yo Pero dati noon, sakit ng ulo ang kuya ko. Dumating sa time na tiniis yun eh. Kumbaga, hindi kasi nila maiintindihan niya na yung ginawa nila ay mabigat kung palaging may nakatulong na nanay. Mahirap man sa isang ina yun, di ba? Na nakikita mo na hirapan yung anak mo. Pero sometimes kailangan yung tiisin yan eh. Magdasal na lang kayo na hindi siya mapano dun sa loob. Kasi yun lang ang tanging paraan para matuto yan. Diba? Hindi naman makukulong ng habang buhay yan siguro. Siguro makukulong yan. Matagal na siguro 3 araw or sabihin mo na 1 buwan, pinaka-maximum. Diba? May matututunan yan pag nakulong yan. Diba? Hindi, wag yun, ganun talaga pinili nila yan 'di ba? Ang kadalasan ginagawa kasi ng mga nanay din na naiintindihan ko din naman dahil mahal nila yung anak nila. Yung ayaw nila bang mapahamak yung anak nila, pero sometimes, yun nga, kailangan mong tiisin Kasi diyan matututo yung anak nyo. Mula po rito sa Maynila, Christopher Sitson, ABS-CBN News. 'Di ba? Wala, hindi marirealize sa mga kabataan yan. O balik tayo dito kay Mayor Isko. At papanagutin natin lahat sila. At meron pa kaming Hindi ko naiintindihan niya. Bakit kasi yung mga motor hihilahin pa? Nandyan kayo dahil may tinututulan kayo, di ba? Yung corruption. Pero bakit kailangan yung mga inosenteng motor dyan? Idadamay nyo. Katulad nyo, no? at, Ano ba yun? meron pa kaming Ayan, lahat ng possibility, tinitingnan natin, lalong-lalo na may mga napabalita na mga instigator or nagplano na magbigay ng pera o funding sa mga ilang individual na nanggulo nung gabi. And I would like to... Pero ako personally, hindi ko binabay yun Parang politics na lang yun siguro Maliban na lang kung may papakita sila ebidensya, At may kakasuhan na nag-instigate niyan. Pero kung wala, at ito lang ang makukulong tong mga to, chismis lang yun. Di ba? Rapi, I think even the viewers would like to differentiate the type of rallies, Yung nagrally noong umaga, hapon at tanghali, ayun ay mga lehitimong rallyista na talaga namang may hinaing sila sa pamahalaan. Ito mga nakaporma, hindi Talagang naglabas ng kanilang saloobin sa maayos na pamamaraan. In fact, ang mga doktor natin, nurses na dineploy, ang mga cases na nakuha lang natin is nahilo, nasugatan yung paa, yung na himatay, and so on and so forth. Dala ng init ng panahon, Pero nung gabi, hindi na rallyista yun, Rapi, just on record. These are mobster, rioters, na tingin namin, hanggang ngayon, iniimbestigahan namin. Opo. May mga taong nasa likod nito. Mayor, bago tayo mapunta dun sa mga insidente nung gabi, kasi nandun po ako sa Mendiola. Dun sa tanghali po muna, ang sinasabi nyo may nag-instigate, may nagpasimula dun sa gulo, lalo na dun sa may Ayala nung sinunog, yung gulong nung iniharang na truck dun sa lugar. Ganun po ba yung lumalabas sa inyong investigasyon? May nagsimula at doon na nagsimula Lighting the fire yun kung tawagin nila yun. Doon talaga staging nila kasi they want to go to Malacanang. We know for a fact that hindi naman sila po pwede talaga doon. Gusto nila pumunta ng Mindiola, meron naman doon sa isang area na makadadaanan nila. Opo. But then again, umalis naman yung mga yun For example, I'll tell you one, yung katulad ng anak bayan, after nila mag-demonstrate, matapos yung kanilang programa, lumisan naman na sila.
Itong mga dumayo, all of a sudden, Mga geng-geng. from Cavite, Taguig, Pasay, Parañaque, Mga fans ni Bustoyo yata yan eh. Caloocan, no, na mga kabataan. Ito yung mga nanggulo na nung gabi. Nagsunog, nanira ng public property, government property, and private property. Yan yung mga bata na nangahuli na natin na halos lahat. About Ay, 200 grabe, pati motor oh. total, no? Under Sunog, sa eh. custody ng MPD. So may nag-organize po sa kanila, Mayor, yun po ang sinasabi ninyo? Lahat ng possibilities sa Hindi pa proven. Theory pa lang. Sa akin wala eh. Pure ano yan eh. Pure kapusukan ng kabataan yan at pure pakul yan eh. Kasi kung ano yan, kung may kung akong tatanungin kung may organisa niyan, hindi ganyan kagulo yan. Although na kaguluhan ngayon gustong mangyari, pero may may objective yan eh. 'Di ba? Pwede yan utusan nyo na pumunta ng Malacanang, 'di ba? Yan dahil 'di ba, kung opposition ka ng gobyerno, pipilitin mo mawala sa pwesto, pupunta ng Malacanang yung mga yan eh. Pero yung gagawin niya lang maghampas-hampas lang ng traffic light. Parang pure na lang yan eh. Ng kabataan eh. Yung pagiging maloko na lang ng kabataan yan eh. Dahil nga, di ba, kumakalat yung balita bago pa mag-21. Nababasa ko na sa mga groups, ay pupunta ba kayo? Di ba? May magpopormahan sila ng mga gangster sila, di ba? Yung mga nakatakip ang muka. Mga fans ko yata yan eh. Pero yung may mag-uutos na na hindi ko nakikita. 'Di ba? Pero I could be wrong. Malay mo meron silang maipakitang ebidensya, pero kung wala sila maipakukulong, pure na lang yan, kalokohan ng mga kabataan. No, kasi yung mga rallyista talaga nung umaga, tanghali at hapon, generally okay naman sila eh. Talagang after no programa nila, umalis na sila. Umalis na sa Rojas Boulevard, umalis na sa Liwasan, umalis na sa Mindiola. Pero itong mga nag-aharutan na to, ikala mo Naghaharutan. walang pakundangan sa property at kaligtasan. Naghaharutan Yan eh. yun eh. Yan yung mga bata na yan. May nabanggit po ang PNP na may rapper daw na nang-impluwensya o nag-uudyok sa... Ayun, pwede pa. Pwede pa yon yung 'di ba may nag-gig ng mga rapper, 'di ba? Yung mga ganon. Na-determine na po ba kung tama itong impormasyong ito at sino po ito? I will let PNP do the investigation. But again, ulitin ko, no, Rapi. And baka hindi lang yan rapper. Meron dyan na abogado, tinitingnan namin. Ito pure speculations na lang to galing kay Yorme. 'Di ba? Si Hani Lacuna. Yun ba yung gusto niya sabihin? Yung isa naman, dating politiko sa Maynila, tinitingnan namin. Diba? Pwede si Hani Lacuna nga. Or, yung mga nakalaban niya, Sam Versosa, feeling ko hindi naman. Hani Lacuna siguro. Kasi a few days before, I have intelligence report na may mga initiator or instigator na nagpa-fund sa mga batang ito. Alam mo, siyempre, Rapi, yung 500 piso, 1,000 piso. Malaki na Hindi yun. mo yan sa kanto, bukas sa bukas, lalabas yung mga yan. But then again, sketchy report pa yan, continuous naman ng investigation. But for now, for the sake of our people in Manila, who are watching right now, there are about 216 individuals who are apprehended and will be charged. No? Yan ang sitwasyon ngayon. Opo, kahapon po kasi may mga magulang na lumapit doon sa aking kinaroroonan at sinabing na-aresto yung kanilang anak base doon sa mga litratong lumabas. Saan po ngayon nakakulong itong mga ito at Papiansa nyo doon sa financier. sino yung pwede nilang lapitan kung gusto nilang i-clarify kung talagang nadamay? Actually, nag-evolve na yan eh. Yung intel na yan eh. Ang tinutukoy ni Mayor Isko,
dating politician sa Manila. Nag-evolve na nga sa DDS yan eh. Di ba? DDS na daw yung nag-ano. Anak dito sa kaguluhan at naaresto, Mayor. Nasa MPD sila at kung saan sila lalapit, ay kumuha na sila ng abogado. Binaboy nila yung Maynila eh. Opo. And then- Sinira nila yung mga gamit. Opo. Ng Very pribado, quickly, meron na po ba but, kayong estimate kung magkano yung nasirang government facilities? We are still doing estimates about the vehicles, the motorbikes, the stoplights, the ilaw, CCTV, Ay, pati yung mga CCTV. barikada na permanent closure, closure rail para sa traffic, and so on and so forth. Opo. Tapos puro kabataan pa, no? Maybe in a week o 10 days from now, matototal na natin lahat halos ng danyos. Kasama po yung mga motor. I would assume ito yung mga private na motor na nakita nila doon sa gilid. May impormasyon din po kami, may tinamaan na baril. No, Rapi, Opo. just for the record, yung isang motor, government yun ha, may-ari. nun. Okay. Yung isang motor, private. Oo. Okay. May impormasyon din po kami na may tinamaan daw po ng baril doon sa kaguluhan. So far, chismis pa lang. Okay. Sige Wala, po. walang report. In fact, Rapi, may mga kumakalat. No? Ito, at least live tayo. Maraming nanonood ng mga magulang. May mga kumakalat ngayon sa mga chat group, na 30 daw ang patay. Hinahanap pa namin yung patay, hindi pa namin makita. Wala rin naman sa ospital. So, imposible naman na may 30 ang 30 namatay, no? Yan, alam mo, Rapi, palusot na yan ng mga nagtatagong bata na kinukuha nila yung damdamin ng kapwa bata nila na Pwede naman. namatay na ganun karami. Nababasa ko din yung totoo nga, may namatay daw. Si Kiko Barsaga yata yung nag-post. Ilan na ba ang pinatay nyo? Parang ganun. Pero sa totoo, wala pa naman kami sa mga puninarya namin, wala namang reported. Saka hindi yan makakalusot sa media Ayun kung nga po. talagang ganyan karami yung... I mean, Rapi, let's be honest to ourselves, di ba? You cannot hide those things. Kaya sa mga magulang, no, and let me use this opportunity sa mga magulang nanonood sa Visayas at Mindanao, Northern Luzon, Southern Luzon, ay pumanatag po kayo yung inyong mga anak na nakadormitoryo dito sa U-Belt. Ay panatag na po ang pamumuhay nila. Ang kalsada sa Recto, Moraita, Legarda ay nadadaanan na po. At ang mga dumi ay nalinis na po. At hanggang ngayon po, as we speak, naglilinis pa rin kami ng mga vandalism na ginawa nila. Trying to fix the mess na iniwan ng mga individuals na to. So, panoorin nyo na lang yung interview na yan, ano. Kayo, ano sa tingin nyo, meron talagang tao doon sa likod? Kasi yung mga, si Isko kasi, siyempre may kaaway ito sa politics eh. Yung utak niya na may nag-oorganisa, hindi ko naman pwede sisihin yun. Pero kung ako ang tatanungin talaga, wala yan. Pure ano lang yan, yung nakahanap lang kasi ng pagkakataon yung mga yung mga kabataan na maging malaya. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.